Kaya ang sigaw ko, Lord, di pa ramdam mo na mahal mo ako. To Mr. Agon, hindi ko nga sinabi na sinakal mo ko, diba? Pero yun talaga yung totoong nangyari. Alakpakan mo yung lalaki mong anak na ginawa niya na nagpakabakla. Woo! Masarap na pinipraise ka eh. Okay. Yumabang ka? Oo, nagkaroon ako ng entitlement. Si Andre. Napicturean ko yun. Kasi ang tigas ng ulo eh. Pag ako, hardcore ako, I don't care kung ano sabihin nila. Iyak ako talaga. Then, I felt the forgiveness of the Lord and I understand why Jesus died on the cross. Bakit ka bakla? Lalaki ka na ginawa ng Diyos. Because of your sins, you will go to hell when you die. So, I repented and I thank the Lord. Lord, thank you, love mo ako Oh. Ngayon, trans na. Tuwan-tuwa pa yung totoong tatay na bakla siya. Umiyak ako. Sabi ko sa Lord, Lord, paramdam mo, Lord, na mahal mo ako. Patawad po! Wala. Nasaan yung tatay? Yung tatay dapat nag-aalaga dun eh. Nasaan siya? Wala naman siya eh. To Mr. Agon, hindi ko nga sinabi na sinakal mo ko, diba? Pero yun talaga yung totoong nangyari. I suffered a lot. And I thank God because He forgave me and gave me a chance. Nung 7 si Andre, nasan si IC? Busy sa sex bomb. Dami kong babae dati. Pero hindi na ako nang bababae. Because I fear the Lord. Nagkaroon ako ng fear of God. Mabuhay. Nasan si tatay, Michael? Busy. Wala. Sino nag-alaga? I really believe that if there is wrong decision, there is consequence. Oh. Kaya ang sigaw ko, Lord, di pa ramdam mo na mahal mo ako. And yun. At nawala din yung mga magaganda nangyari because of wrong decisions. To Mr. Agon, hindi ko nga sinabi na sinakal mo ko, diba? Pero yun talaga yung totoong nangyari. So, tapos hanggang nag-final judgment, tapos kinontra kami ng GMA. Thank you, GMA! Bakit ka bakla? Lalaki ka na ginawa ng Diyos. Kasama si Christine Reyes. Ako po yun. Ako po yung unang natanggal. Mga lihim sa likod ng pangalan ni Alvin Aragon. Sa bawat kanto ng Maynila, may mga kwento tayong naririnig. Pero bakit tila walang naglalakas loob na talakayin ang tunay na misteryo ng kanyang buhay? Sino nga ba talaga si Alvin? Ano ang mga sikreto na pilit niyang itinatago sa likod ng bawat ngiti at tagumpay? Sa tuwing mababanggit ang San Juan de Dios, agad itong sumasalamin sa isang kilalang ospital at kolehiyo sa Pasay, isang makasaysayang puk sa Roxas Boulevard na tila ugat ng kultura ng lungsod. Dito nagtatagpo ang mga komunidad, paaralan at ang mismong kwento ng Maynila. Ngunit sa isang YouTube vlog kasama si Amy Austria noong Hulyo 19, 2025, may inilahad si Alvin Aragon na hindi pa naririnig ng karamihan ang kanyang kabataan sa Tramo, Pasay. Isang lugar na puno ng masisikip na eskinita, lihim at mga kwento ng pakikibaka. Ibinunyag ni Alvin na matapos siyang pumasok sa showbiz sa edad na 14, naging NPA siya, no permanent address. Nakikituloy siya sa mga kaibigan, kamag-anak at kung sino-sinong handang magpatuloy sa kanya kahit pansamantala lang. Pero bakit? Ano ang nagtulak sa kanya sa ganitong buhay? Ang mga unang alaala ni Alvin ay puno ng pagkawala. Pumanaw ang kanyang ina dahil sa ovarian cancer noong siya ay 5 taong gulang pa lamang. Pagkatapos nito, ang kanyang ama, na hiwalay na sa kanyang ina, ang nagpalaki sa kanya hanggang siya ay nasa 3 baitang. Ngunit hindi nagtagal, pumanaw din ang kanyang ama. Naiwan si Alvin sa pangangalaga ng kanyang lola sa ina, na naging kasama niya mula edad 10 hanggang 14. Isang mahigpit na tagapag-alaga na tila may mga lihim ding itinatago. Sa kabila ng mahigpit na pagpapalaki, natutugunan naman ang kanyang pag-aaral at mga pangunahing pangangailangan salamat sa isang tiyahin na laging naghahanda ng kanyang pagkain. Ngunit bilang bata, aminado si Alvin na may mga tanong siyang hindi masagot, mga tanong tungkol sa pagmamahal, pamilya, at kung bakit tila laging may kulang. Sa likod ng bawat tagumpay, may mga sugat at alala ng pagkawala na bumuo sa pagkatao ni Alvin Aragon. Pero ang tanong, ano pa ang hindi natin alam? Ano ang mga sikreto sa likod ng kanyang misteryosong buhay? Handa ka na bang tuklasin ang mga susunod na kabanata? Para maintindihan si Alvin Aragon, kailangang balikan ang kanyang pinagmulan.
Isang simpleng pamilya na nagtanim ng sipag at tiyaga sa kanya. Lumaki siya sa isang malaking pamilya, natutong makibagay at magpursige, mga katangiang naging pundasyon ng kanyang tagumpay. Hindi man lantad ang detalye ng relasyon niya sa mga kapatid. Malinaw na ang pamilya ang unang humubog sa kanyang pagkatao. Ang kwento niya ay kwento ng pag-angat mula sa simpleng simula na nagbibigay inspirasyon sa marami. Dito nagsimula ang pundasyon ng kanyang mga prinsipyo bago pa man siya sumabak sa mundo ng kasikatan. Isa sa mga pinakakawili-wiling bahagi ng buhay ni Alvin Aragon ay ang malabong tala ng kanyang edukasyon. Hanggang ngayon, palaisipan pa rin sa marami kung saan nga ba talaga siya nag-aral. Ayon sa mga sismis na kumakalat sa Reddit, may nagsasabing nag-aral daw siya sa San Isidro Catholic School sa Pasay. Habang ang iba naman ay naniniwalang siya ay produkto ng San Isidro National High School sa Makati. Ngunit, sa kabila ng mga haka-haka at usap-usapan, wala pa ring opisyal na kumpirmasyon mula kay Alvin o sa alinmang paaralan. Parang isang misteryong hindi pa rin nabubunyag hanggang ngayon. Pero kahit malabo ang detalye ng kanyang pag-aaral, hindi may kakaila na naging bahagi ito ng kanyang paghubog bilang isang personalidad. Sa murang edad, sumabak na agad si Alvin sa mundo ng showbiz. At dito siya unang nakilala ng publiko. Taong 2003, sumali si Alvin Aragon sa GMA7 Starstruck Season 1 bilang pinakabatang contestant. Sa kabila ng kanyang kabataan, ipinakita niya ang tapang at determinasyon na makipagsabayan sa mas matatanda at mas bihasang mga kalahok. Ngunit, siya rin ang unang Avenger na na-eliminate sa kompetisyon. Isang karanasang naging simula ng kanyang paglalakbay sa mundo ng entertainment. Hindi doon nagtapos ang kwento ni Alvin. Matapos ang Starstruck, nagkaroon siya ng mga pagganap sa iba't ibang palabas sa telebisyon. Noong 2004, lumabas siya sa Kilig, Pintig, Yanig, sinundan ng Illumina noong 2010 at The Good Daughter noong 2012. Sa bawat proyekto, unti-unti niyang pinatunayan na hindi hadlang ang kabataan o ang mga naunang pagkatalo para magtagumpay sa showbiz. Sa kabila ng malabong tala ng kanyang edukasyon, naging inspirasyon si Alvin sa mga kabataan. Patunay na hindi lang diploma o transcript ang sukatan ng tagumpay. Ang mahalaga ay ang determinasyon, tapang at kakayahang bumangon sa bawat pagsubok. Sa huli, ang educational journey ni Alvin Aragon, kahit puno ng misteryo at sismis, ay naging bahagi ng mas malawak niyang kwento. Mula sa mga usap-usapan ng paaralan hanggang sa entablado ng telebisyon, ipinakita niya ang tunay na aral ng buhay ay natutunan hindi lang sa loob ng silid-aralan, kundi pati sa bawat hamon at tagumpay na kanyang hinarap. Isa sa mga pinakakawili-wiling aspeto ng buhay ni Alvin Aragon ay ang papel ng relihiyon sa kanyang relasyon kay Izzy Trazona, dating miyembro ng Sex Bomb Girls. Hindi lang ito simpleng love story. Ito ay kwento ng pananampalataya, disiplina, at matibay na paninindigan. Noong Pebrero 18, 2012, ikinasal sina Alvin at Izzy sa Le Jardin de Rosella sa Tagaytay. Sa kanilang kasal, pinili nilang gawing espesyal ang kanilang unang halik. Sa mismong altar lamang nila ito ginawa, bilang simbolo ng kanilang commitment na gawing sentro ng relasyon ang salita ni Lord. Sa isang panayam nila sa Star Talk TX, ibinahagi ng mag-asawa ang kanilang courtship vows, kung paano nila hinarap ang tukso at ang desisyon nilang gawing pundasyon ng relasyon ang pananampalataya. Pareho silang may anak mula sa dating relasyon at nagkaroon pa ng 3 anak na babae bilang bagong pamilya. Isa sa mga mahalagang bahagi ng kanilang pamilya ay si Sofia Trazona, transgender na anak ni Izzy. Si Alvin, bilang stepfather, ay naging bahagi ng paglalakbay ni Sofia, isang patunay ng pagtanggap at pagmamahal sa loob ng kanilang blended family. Para linawin ang timeline, nag-resign si Izzy sa Sex Bomb Girls noong 2010, naging mas faith-centered siya noong 2011, at ikinasal kay Alvin noong 2012. Madalas itong binabanggit ni Alvin upang pabulaanan ang issue na siya ang dahilan ng pag-alis ni Izzy sa grupo. Sa huli, ang kanilang kwento ay patunay na ang pananampalataya at pagmamahalan ay kayang bumuo ng isang matatag at makulay na pamilya. Ang karera ni Alvin Aragon ay kwento ng pag-adapt at innovation.
Nagsimula siya sa tradisyonal na trabaho, hinasa ang skills sa negosyo at customer service. Nang makita ang potensyal ng digital space, lumipat siya online. Maliit ang simula, pero lumaki dahil sa sipag at matalinong estratehiya. Unti-unti niyang pinalawak ang kanyang brand, mula content creation hanggang e-commerce at coaching. Bawat hakbang ay planado, ginawang multifaceted digital enterprise ang kanyang negosyo. Ngayon, siya ay patunay ng transformative power ng digital age, mula simpleng simula hanggang digital dominance. Ang kanyang kwento ay blueprint ng modernong tagumpay sa internet. Walang sikat na personalidad ang ligtas sa kontrobersya, at si Alvin Aragon ay hindi naiba. Kilala siya sa matapang na pahayag na madalas nagdudulot ng debate at batikos. Ang mga isyung ito ay hindi lang chismis, kundi dokumentadong bahagi ng kanyang kasaysayan. Minsan, nadadawit siya sa mga isyu ng mga taong malapit sa kanya, mula negosyo hanggang personal na buhay. Ang bawat kontrobersya ay pagsubok sa kanyang reputasyon at relasyon sa publiko. Iiba-iba ang naging tugon niya, minsan diretsong sagot, minsan pananahimik. Ipinapakita nito ang panganib at presyur ng buhay sa mata ng publiko. Sa likod ng mga totoong balita, may mundo ng haka-haka at spekulasyon tungkol kay Alvin Aragon. Pinag-uusapan ang tunay na lawak ng kanyang yaman, dynamics ng pamilya at relasyon sa asawa, madalas kulang sa ebidensya. Ang sobrang kinis ng kanyang public image ay nagdudulot ng tanong, ano nga ba ang nangyayari sa likod ng kamera? Maging ang stepchild niya ay naging sentro ng mga teorya at usap-usapan. Kadalasan, ang mga spekulasyong ito ay mas salamin ng kuryosidad ng publiko kaysa aktwal na katotohanan. Pero bahagi na sila ng phenomenon na Alvin Aragon, patunay ng lakas ng kanyang public persona. Noong 2026, muling naging sentro ng atensyon si Alvin matapos ang sunod-sunod na broadcast at online na eksena. Sa isang panayam sa Dwara Bante Radio noong Pebrero 13, 2026, binatikos niya ang ilang aspeto ng imahe ng sex bomb girls, mula sa kanilang mga kasuotan hanggang sa sayaw. Aniya, maling mensahe raw ang naipapasa nito lalo na sa kabataan. Umani ito ng matinding reaksyon mula sa mga tagahanga at personalidad. Ipinagtanggol ng mga ito ang sex bomb girls bilang mahalagang bahagi ng pop culture at profesional na sining. Lalong uminit ang usapan ng talakayin ni Alvin ang gender identity ng kanyang stepdaughter na si Sofia. Sa parehong panayam, naghayag siya ng matitinding pananaw ukol sa kasarian, binanggit ang Sodom at Gomorrah, at nagbabala na ang patuloy sa maling gawain at tumatanggi kay Jesus ay nahaharap sa hatol ng Diyos. Kumalat ang mga pahayag na ito sa media, nagdulot ng malawakang backlash. May mga bumatikos ng intolerance, habang ang iba na may nagsabing paninindigan lang ito sa pananampalataya. Sa dulo, si Alvin Aragon ay nananatiling isang masalimuot at patuloy na nagbabagong kwento. Tulad ng isang paglalakbay sa isang mahaba at liku-likong daan, ang kanyang buhay ay puno ng mga pagsubok, tagumpay at mga hindi inaasahang liko. Sa bawat hakbang, may bagong aral, may bagong hamon, at may mga tanong na patuloy na naghahanap ng kasagutan. Hindi madaling unawain ang kabuuan ng kanyang pagkatao, ngunit sa bawat yugto ng kanyang buhay, mas lumalalim ang ating pagkaunawa sa kanya. Sinundan natin ang kanyang pinagmulan, edukasyon, pamilya, tagumpay, at mga kontrobersya. Mula sa kanyang kabataan na puno ng pangarap, hanggang sa mga sandaling siya ay nagtagumpay sa larangan ng edukasyon, at sa mga panahong kinailangan niyang harapin ang mga pagsubok ng buhay, naging saksi tayo sa kanyang paghubog bilang isang individual. Ang bawat larawan at alaala ay nagsilbing paalala ng kanyang pinagmulan at ng mga taong naging bahagi ng kanyang paglalakbay. Ang kanyang kwento ay larawan ng determinasyon, innovation, at hirap ng buhay sa mata ng publiko. Sa kabila ng mga balakid, hindi siya sumuko. Sa halip, ginamit niya ang kanyang talino at kakayahan upang makahanap ng mga bagong solusyon at magbigay inspirasyon sa iba. Ang kanyang dedikasyon sa trabaho at sa kanyang mga pangarap ay nagsilbing gabay hindi lamang sa kanya, kundi pati na rin sa mga taong humahanga sa kanya. Sa kabila ng lahat, may puwang pa rin sa pagitan ng kanyang public persona at tunay na sarili. Sa likod ng mga ngiti at tagumpay na nakikita ng marami, may mga sandali ng pagdududa, pagninilay, at pagharap sa sariling mga kahinaan. Ang kanyang katahimikan at mga pribadong sandali ay patunay na siya rin ay tao, may damdamin, may takot, at may mga pangarap na hindi pa rin natutupad.
Ang mga kontrobersya at haka-haka ay patunay ng presyur ng modernong kasikatan. Sa panahon ng social media at mabilis na pagkalat ng impormasyon, bawat kilos at salita niya ay sinusuri at binibigyang kahulugan ng publiko. Hindi madali ang maging sentro ng atensyon, ngunit natutunan niyang harapin ito ng may tapang at pag-iingat. Ang mga balitang kumakalat tungkol sa kanya ay bahagi ng kanyang kwento, mga pagsubok na nagpapalalim sa kanyang karakter. Sa kabila ng ingay ng mundo, pinipili niyang manatiling totoo sa sarili. Ang kanyang kakayahang magpatawad, magbago at magpatuloy ay nagbibigay inspirasyon sa marami. Sa bawat pagsubok, mas lalo siyang tumitibay at mas lumalawak ang kanyang pananaw sa buhay. Sa ngayon, patuloy ang kanyang impluwensya at ang kwento niya ay hindi pa tapos. Habang patuloy siyang gumagawa ng marka sa mundo, mas marami pang tao ang naabot ng kanyang mga ideya at adikain. Ang kanyang mga proyekto at inisyatiba ay patuloy na nagbibigay ng pag-asa at inspirasyon sa mga nangangarap at nagsusumikap. Ang hiwaga ni Alvin Aragon ay nagpapatuloy, isang kwentong walang tapos sa digital na mundo. Sa bawat araw, may bagong kabanata, may bagong kwento, at may bagong inspirasyon. Sa huli, ang kanyang buhay ay paalala na ang bawat tao ay may sariling laban, sariling kwento, at sariling paglalakbay na dapat pahalagahan at ipaglaban.